Ayun, okay, KJX, kumusta tayong lahat? Ito yung trade natin kahapon. So far, 30%, no? So, pero, baba lang ang margin natin, 58 USDT lang. No? Doon yan sa ina-analyze natin kahapon. So far, hindi to financial advice mga kapatid, no? At, disclaimer lang tayo. Mas maganda aralin nyo maigi kayo mismo, no? So far ako, ganito lang ako mag-trade. So, rejected. And then, nag-drop. Tapos, sabay kinuha ulit. And then ngayon pababa sila. So weekend, dahayaan ko lang to. So far nagano naman tayo, nagtipi na tayo kay Ethereum and kay Sui. So kung titingnan natin future trade ito. so far ito 'yon, ideal TP natin kahapon. So yung Sui 26%, Ethereum 34% and BTC ito hindi ko pa to kino-close, no. So ang kinlose natin si ETH and Sui. So ito siya ngayon. So far si BTC ay nasa 108, pumasok tayo sa 109.7 and then ito na siya. So nasa 29%. Actually pwede na ako mag-TP diyan and then maghahanap na lang ako ng ibang TA mga kapatid, no. So far nasa TP1 na kasi tayo. Ito yung TP1 natin, ito yung TP2. So siguro hintayin ko yung TP2. Or isasarado ko to ng 20%. Okay? So for Ethereum naman, so tingnan natin yung kay paring Ethereum natin. Ethereum ganun din, sumunod lang din naman kay BTC. Ayan o. Kaya lang hindi pa nakukuha yung TP1 natin. Pero ako, for me, so malaki na yan. So from 2607 to 2550, malaki na yan. So talagang kung pumasok kayo diyan, malaki na yan. Kasi ako, nag-TP ako doon sa 2570. Ayun, 2570. Kung tinipi ko ng 2550 to, nasa ano na to? I think 50% na to. Kung tinipi ko siya doon, nasa 50% na yan. Pero good na yan, di ba? So profit is profit mga kapatid. Okay? So, ayun lang. Dapat aralin lang natin kung ano yung mangyayari. Marami nagsasabi na, tumaas yung market. Kami sabi ko nga sa inyo, ito na yung time na dapat nag-ano ka na lang, no? Nag-observe and then pumapasok. So, yung barya-barya, no? Ito yun Kumbaga, tinitingnan natin ano ba yung mga possible news. Ayan, tinitingnan ko si Michael Saylor. Ano yung gusto ni Michael Saylor? Ito, Bitcoin is freedom. So, ang ibig niyang sabihin dyan, syempre, parang tawag dito, no? Malaki yung possible na lumipad si BTC. Kaya sila nag-i-invest masyado dito kay, syempre alam niyo naman, Michael Saylor is number 1 yan, number 1 sa fan ng Bitcoin. Para sa kanya talaga freedom, no? Kasi marami din nang patunayan sa BTC yan, Michael Saylor, di ba? And then dito sa Cointelegraph 19 minutes ago, Vitalik Buterin, Ethereum has succeeded beyond anyone's expectation. So kung titingnan mo, kahit na nagkaroon ng gantong news, pero hindi pa rin nagkakaroon ng pump si Ethereum. Sayang to, nag-2532 pa pala, Ganda, no? Nasa na sana yan, 60%. So, tingnan natin kung ano mangyayari sa weekend. At ang gagawin ko dito kay BTC, so far, nasa 31%. Baka i-close ko to ng 20%, no? Baka mag-trigger ako ng 20%. Kasi kung titingnan nyo, ang ganda na, no? So, sabi ko nga sa inyo, profit is profit, no? Tapos aabang na lang kung kailan ulit TTA mga kapatid. Pero sa ngayon, for me, ano lang yan, dediretso ko pa yan. So titingnan ko kung ano yung possible mangyari ng weekend, no? So ito, accumulation zone, ito yung tarif, no? Naniniwala ba kayo dito? Totoo naman, ito yung tarif, ito yung World War 3, yung nakaraan, no? Pero ako, tinitingnan ko dito, marami kasing nagsasabi na lilipad pa si BTC. So for me, para lumipad si BTC, sinasabi ko naman yan Para sa akin, ang kailangan niya ay cut rate, no? Yun ang kailangan ni BTC, yung cut rates. Kapag wala yun, pero kapag nagkaroon ng cut rates, 115, 120, yun lang, para sa akin, yun lang iaangat niya. Para lang sa akin yun, sabi ko nga sa inyo, may sarili lang akong target. Meron lang akong sariling target sa trading, di ba? So hindi naman ako pwedeng makinig sa ibang influencer na magto 200 dyan. Okay, sana kung for long term yung gagawin ko, tapos
ano lang, no, hahayaan ko na lang. Kumbaga parang, bahala ka na dyan kung lilipad ka after 10 years, parang ganun. Eh ako kasi hindi. Kumbaga ang ginagawa ko, syempre, ano ba yung pwede kong maging business soon? Parang ganun. Hindi pwedeng mag-ipon lang ako dito. So, dapat nilalabas ko din. Meron akong kailangan ilabas and then ibubuo ko kung ano yung pwede kong buuin dun sa assets na yun, di ba? Kung ano yung makakatulong sa akin. Pero syempre, barya lang. Di ba? Hindi naman tayo yung talagang totally na sobrang laki ng ini-invest. Hindi tulad ng iba, milyon, di ba? Tayo, ano lang, kung ano lang yung kaya natin, di ba? So, ipon-ipon lang mga kapatid. Okay? So far, ingat lang kasi weekend. Lagi niyong tatandaan, ang weekend, medyo, ano yan, no? Medyo may kalokohan yan minsan. Biglang nagpa-pump, no? Pag weekend. Tapos kapag nag-pump yan, biglang nagkakaroon ng dump, no? Nagkakaroon ng dump ng sunod ng weekdays, no? Kapag biglang nag-pump siya ng Monday, nag-pump siya ng Sunday, ang nangyayari, nagda-dump siya ng Monday, no? So, ganun yung nangyayari dyan. Okay? So, ano pa ba yung mga pwede nating i-news dito? So far, sa akin, ito lang muna. Saturday tomorrow, so titingnan ko anong mangyayari sa market. Pero pag nakuha tong TP2, I think, ano na ako dito. I'm good na dyan. Hindi, BTC pala, sorry. Nag-TP1 na ako doon. Pag nakuha siguro tong TP2, mag-ano na ako, mag-out na ako dito. Okay? Yun lang naman, KJX, at saludo sa inyong lahat, mga kapatid. Dami nag-expect, sunog ako eh.